Hello mga kabayan, welcome back. So today is the day mga kabayan na nagpa-schedule ako ng endoscopy. And ayan, nandito na nga ako sa hospital and sa endoscopy unit. So ngayon ay naantay na lang namin yung doktor kasi may nag-undergo pa daw siya ng endoscopy and still waiting dito sa loob. Tapos kinausap ko nga pala yung assistant ng doktor. So kinausap ko siya, mga mamaya pa daw, mga alas 12 talaga mag-start yung check-up. And still waiting pa rin mga kabayan, malapit na mag alas 12 pero hindi pa nakalabas yung doktor, nag-undergo pa rin ng endoscopy. So hoping mga kabayan. Ayan na nga mga kabayan, nalagyan na ako ng HEPLAC. So hindi na ako nakapacheck sa gastro dahil may referral na naman daw ako. Dinerecho na ako dito sa loob ng endoscopy room and nilagyan ako ng HEPLAC. Mamaya ay papapasukin na ako doon sa loob at lalagyan ng dextrose para dyan ilagay yung gamot. And finally mga kabayan, nakalabas na ako ng ospital and papunta na ako sa terminal at pauwi na mga kabayan. So kwento ko na lang sa inyo pag nakarating na ako sa bahay kung ano yung result ng aking endoscopy. Thank you. Keep on watching lang mga kabayan. Hello, andito na ako mga kabayan sa bahay. Share ko lang sa inyo yung bakuha. Finish this one first. Binilhan ko sila ng biscuit kahapon. Punti na lang natira. Kasalubong ko sa kanila kahapon. Wow! You miss mama? You miss mama? Hug sabi. Bye bye. Bye bye. I buy it for you. I bought it for you. This it. Good This it, mama. Good job, mama. Thank you. Mama, good job. Nice good job. Mama. And auto that's it. That's wedding. I go to doctor and I ride on the bus. Huh? Yes. Don't ride the bus. Why? Miss you. You miss me? Miss you too. So share ko lang sa... Why? What open? Are you done eating naman? Oh. Mama, so many. Wow, so many. Say thank you, mama. Thank you. Let me get it. Yes, I got it. Mom, want make hamburger? What's your hamburger? No. Candy. What's your hand? No. A stubborn. Is this sabon? Stubborn and candy. Is this sabon? Sige na, okay. Mama will do a video. You eat it na. Eat na. It's not. Don't play with it.
not sabon. Wash your hand. Wash it. It's not sabon man. Mama, wash your hand. Kana, it's okay. You eat it now. How does it taste? Gahi? So hard? Why? Why? Told you it's gahi. Gahi? No? It's okay? Okay. That's hard. I-share ko lang sa inyo yung experiences ko kahapon, mga kabayan. So, bang nilagyan ako ng heplock, kinakabahan na talaga ako, mga kabayan. So, kabado na ako. Tumulo na yung luha ko kasi kinakabahan talaga ako. Tapos wala ba akong kasama. Walang ano ba, walang yun, walang tagakuan ba, encourage. Pero nagchat naman ako kay Luloy, ayun, maiyak man tawida. Maiyak ako kahapon kasi natakot talaga ako, mga kabayan. Nagpray lang ako, pinagpray ko sila dito, tapos nagpray din ako doon. Ay nako, ang babaw lang talaga ng luha ko, mga kabayan. Uy. So ayun, nilagyan na ako ng heplock dito, tapos pinapasok na ako sa loob. Mas lalo ako natakot, mga kabayan, nung pumasok na ako sa loob kasi kinabit na yung monitor dito, yung monitor sa heart, sa pulse ko. Tapos nilagyan ng yung mga ilalagay dito ba sa katawan, nilagay na yung mga ang tawag dyan ay mga parang mga nilalagyan ka na ng mga kanong dito sa katawan. Nilagyan ako ng oxygen. Doon ako mas kinabahan kasi wala, ang hirap, mga kabayan. Baka lang gusto mo may kasama, pero sobrang hirap. Pero laban lang kasi walang choice eh. Nandito si Loloy magbabantay kay Liam. Nag-pray lang talaga ako, mga kabayan. Nag-pray ako ng strength na samahan ako ni Lord kasi natatakot na ako, pero ini-encourage naman ako ng doktor, ng nurse na huwag matakot kasi hindi naman sakit. Yun nga lang na problema talaga ako kay wala akong kasama, tapos sino yung mag-process ba sa sa bill. Kinakabahan ako baka hindi ko magamit yung PhilHealth kasi hindi ko nga nahulugan. So tapos sakto lang talaga yung budget ko kahapon. Nagpapasalamat ako ng malaki sa mga taong tumulong. Salamat.
po sa inyo. Salamat po ng marami. Si Lord na po yung magbalik. Si Lord na po magbalik ng kabutihan niyo po. Ayun. May inispray na sa akin yung para sa throat. May inispray na si Doc. Mas lalo kong kinabahan kasi hindi na ako makahinga. Parang ano na dito ba? Numb na. Yung feeling na numb na yung throat mo. Yung wala nang pumapasok na hangin. Kinakabahan na ako doon. Baka ano mangyari. Ganyan. Baka hindi ko kayanin. Tumutulo na talaga yung luha ko dito. Si Doc na yung pinupunasan na ni Doc kasi hihirapan na ako. Lumalabas na yung ano ko dito, mga luha, pinapahira naman ni Doktor. Tapos ini-encourage niya ako. So ayun, biglang nawala yung lahat kasi hindi huling naalala ko pumasok na yung doktor na mag-perform sa akin ng endoscopy. Tapos bigla nag-usap lang noon sila, nawala na, unconscious na ako. Yun lang yung naalala ko. Maingay talaga dito mga kabayan kasi maraming motor yung dumaraan. So yun, unconscious na ako, hindi ko na naalala yung mga sumusunod na nangyari. Tapos ginising na lang ako ng doktor, binatulog pala ako mga kabayan. Ginising na ako ng doktor na tapos na sila mag-perform. Ayun, nawala yung lahat ng kaba ko kasi finally, kaya pa sa oras ba. Ang kinakatakot ko kasi baka hindi ako abuti ng oras kasi mag-cut off na yung billing doon sa baba, sa PhilHealth, baka mag-cut off na. So, hindi ako makauwi. Kailangan ko kasi yung tapusin. Yun yung iniisip ko talaga, yung walang magpa-process, baka abutin ako ng alas 5, sarado na yung billing, ganyan. So, pag tingin ko sa oras, kaya pang habulin. So, yun, na ako, sabi ni Doc, magpahinga ka muna ma'am, kasi baka nahihilo ka pa. Wala, sabi ko, okay na ako ma'am, okay na. So, kailangan ko talaga, bumangon ako mga kabayan kahit parang, parang hilong-hilo pa ng konti. Kasi kailangan mong magpakatatag talaga dahil wala kang kasama. Kailangan mong kayanin. So, yun, madali lang naman yung process. And then, nakauwi na ako. Yun, nakauwi na ako kaagad. So, yun ito yung same pa rin yung result nung dito. May nakita sila Doc sa endoscopy. Ayan, may nakita siya. May maintenance ako ng 1 buwan. Laxless yung andito. Tapos, yung natin ba, yung dito bitaw sa, parang dito, papakita. Dito na part, yung dito sa esophagus natin, yung dito sa parang anong tawag dyan, kuto-kuto sa Bisaya, parang doon sa sphincter malapit. Na search ko siya kumbaga, diba pag kumakain tayo, pag pumapasok na yan sa ating intestine, na sumasarado na yan close na dapat yan. So ayun, close na, so hindi talaga na lumalabas yung pagkain, hindi na. Yung nangyari kasi, kaya may acid reflux kasi yung sa akin is open na siya. So, hindi na siya magta-tight. So, imbis na yung pagkain pumupunta sa baba, bumabalik siya pataas. Yun yung na intindihan ko sa sinearch ko. So, bumabalik siya pataas yung pagkain ko kasi nga yung ko dito, parang sphincter, hindi na siya magsarado. So, kaya nagkaka-acid reflux. Tapos, may gastritis ako mga kabayan. And then, yung isa, na hindi ko na lang i-mention sa inyo. Yung isa may nakita pa rin si doktor doon.
So, ayun. I'm still praying for recovery. And still praying pa din. Kasi may maintenance ako mga kabayan. Tapos, ang mahal pa ng mga gamot. Yung isang gamot lang, umabot na ng 170 pesos each. Isang take lang yun. Tapos 2 beses sa isang araw. So 300 plus. Tapos yung isa was 160. Yan yung mahirap mga kabayan. Ang daming maintenance. Tapos ang mahal pa. Sige lang, God will provide mga kabayan. Hahanap tayo ng paraan para mabili yung mga gamot. So, yun yung update sa akin ngayon mga kabayan. And thank you ng marami sa mga taong ginamit ni Lord. Si Lord na po yung magbalik ng goodness nyo. And God bless us all, everyone. Thank you for watching and continue support sa amin. Bye-bye. Ingat kayo.